Hi everyone, good morning. So yung topic natin is all about the preservations. At ito ay mula sa patungkol sa verse ng Colossians 1:7. So, paano nga ba pinapreserve ng Diyos ang lahat ng mga bagay dito sa mundo? Ba? Ano ba ang preservation? Preservation is an aspect of God's providence in which He continually submits all created things, keeping them in existence and upholding their nature and function. From galaxies to atoms, from human to breath, to beating our hearts, nothing exists independently. So lahat ng mga bagay dito sa mundo ay katulad na lang ng pagsikat ng araw na ipinipreserve ng Diyos para muling sumikat at magbigay ng liwanag sa mga susunod na araw. So, everything exists and will not collapse because everything sustains by our God. All things dependent to our God. Sabi nga dito sa Colossians 1:7 that He before all things, and in Him all things work together. Siya mismo yung una sa lahat. At siya yung nagbigay siya yung nagbibigay, nagsusustain, or pinanghahawakan niya lahat ng mga bagay dito sa mundo. Jesus is the agent of all creation. God sustains all creation, ginawa lahat ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at pinapanatili ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito sa Colossians 1:15-7, He is the image of invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He before all things, and in Him all things hold together. Parang isang bisikleta. Marunong ka bang mag-bike? So, di ba, kung titignan mo parang isang bisikleta, lahat ng parts na yon nagsasama-samang gumalaw para mag-work yung isang bagay. Katulad din ng katawan natin. Lahat ng parts ng katawan natin nagsasama-sama, nasusustain magsama-sama, nahuhold lahat ng mga bagay para gumalaw ng sama-sama. And sabi nga sa Hebrew 1:3, the sun is radiance of God's glory and the exact representations of our God, being sustaining all things by His powerful word. Sa pamamagitan lang ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mga bagay-bagay na sustain. After He had provided purifications of our sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, nilikha ang mga bagay-bagay at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nasusustain lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo. God keep us alive with the purpose. So, keep yourself according to the purpose of God. Ask God, what is your purpose? And live accordingly to the purpose of our God. Gusto mo bang matupad yung mga layunin mo sa buhay? Then, this is the right time na ask God
na alisin lahat ng mga worries and fears, mga pag-aalala natin sa buhay. Because yung pag-aalala sa buhay, yun yung nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa ating Panginoong Diyos. Do you know that God sustains everything? So why we keep us worry a lot? Tapos tayo nag-aalala, you are the special creations of our God. Above all things, yung mga ibon, mga hayop, hindi sila nag-worry. Pero tayo, special creations of God, nag-worry tayo. At minsan pa, mababa pa yung pagtitiwala natin sa Kanya. God preserve all things. Si Jesus mismo, nagsabi nito sa atin. Naglikha tayo sa imahe ng Diyos. Let's fix our eyes, focus on Jesus. At magkaroon tayo ng mataas na pagtingin at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Na huwag tayong matakot na anuman pwedeng mangyari sa kinabukasan, meron tayong pagtitiwala sa ating Diyos na hindi tayo mag-aalala. Find our purpose and fulfill that purpose according to the will of God. Accomplish our mission. Napakasarap na na-accomplish natin yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. And one of the greatest things yan is yung ma-accomplish natin yung Great Commission dito sa mundo. So, we have to ask God, what is our purpose? Ang sarap kaya na mamatay ka na you fulfill the purpose that you have in your life. Choose your heart na magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Mahirap talagang magtiwala. Pero, kung ang Diyos naman ang humahawak ng mga bagay-bagay dito sa mundo, bakit tayo matatakot? Real talk, madaling magtiwala kesa pasanin lahat ng mga bagay na bagay problema natin dito sa mundo. Minsan mas mahirap ngumiti sa gitna ng pagsubok, pero kailangan pagdaanan yon. Do yourself a favor. Instead na mag-alala ka, magtiwala ka na lang sa ating Panginoong Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok na na-encounter natin sa buhay. Ang sarap magsabi na simula ngayon, hindi na ako mag-aalala sa buhay ko because I have God who holds everything according to His will in my life. Yeah. So I want to share this simple prayer. Lord God, thank you for holding my life and creations in your powerful hands. You never sleep, never forget, and never fail. Remind me today that I am not self-made or self-gift. I am preserved by your mercy. In the presence and faithful, please strengthen my trust when I feel fragile. Teach me to walk knowing that all things and all I have is from you. May I rest your constant care enable me to worry-free life. And I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone and God bless.